Good morning, televiewers here and abroad. Good evening, good noon sa tagagawas. Ani ano sab kini inyong kauban sa Health Watch. For your host for the day, Alma Magtahas Valiser. Makig-uban na usab kaninyo sa pagkurup kabildo bahin sa atong panglawas. Ug ang atong pagtimbaya, good morning, Honorable Mayor Rolando Clarex Uy, nga ato karon sa suri-suri sa barangay alang sa serbisyo nga tininuod alang sa dito sa Tuburan. Okay, thank you. Sa Tuburan. O of course ay ilang mga kauban sa dito mga department head. Ang ato usang pagtimbaya sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Bebot Uy o ang mga kauban niya sa konseho. Of course, ang atong City Health Officer, Dr. Rachel Dabadilla. Good morning, Doc. And ang mga office and field personnel sa City Health Office, kauban sa mga volunteer health workers. Ang ato usab kagawad on health, chairman din sa local government sa Cagayan de Oro City, si kagawad Dr. Paulo Gaane. And ang atong HEPO team nga kanunay good naghatag kanang inspiration, ang ato ra bagyong advisor ni tapad nato karon nga mao'y atong guest. Ang atong topic, VAUC, Violence Against Women and Children. My pleasure to introduce to you Dr. Lorraine Junco Neri. Good morning Ma'am Alma. Good morning sa tanan nga nagtan-aw aning atong Health Watch na program karong buntaga og hinaot nga naamo sa insakto nga kahimsog og maayong panglawas karong adlaw og sa umaabot pa nga mga adlaw. Og karon na atay mga pagahisgutan karong buntaga regarding sa atong topic nga naistorya na ni Ma'am Alma about VAUC and atong pagasaysayon unsa kanisiya. Daghan na siguro atong na nahibaw-an about sa VAUC, but today we will be talking about more on the health impact of violence against women and their children. Okay, thank you kay Doc. And of course, dako gyud kay atong pagpasalamat sa City Information Office nga nihatag sa City Health Office og kahigayunan aron nga mapaabot nato sa katawhan ang atong mga serbisyo, ang mga hisgutanan. Lisod kay magbinisay, no? Bahin sa panglawas. Of course, thank you Sir Jade Adiser o Sir Ian A. Fuentes. Salamat kaayo, assistant ni Sir Jade Adiser sa Department sa City Information Office. O daghan gyud kaayo ang nakadungog na aning VAUC, Doc. Taka na, sige na iyon VAUC, na priso tungod sa VAUC, pero daghan paghapon ang walay kasahayuran bahin pod niini, di ba? So, unsa man gyud kining VAUC, Doc, or Violence Against Women and Children nga program? Okay. Unahon sa nato no ang tawag nato ang definition of VAUC. Ato untang gihinabi ka ato untang makauban dinita karon no ang atong focal person gyud sa VAUC, but because of the 18-day campaign against VAU karon no tuwa sila pod sa serbisyong barangay sa Barangay Lubia kay naa atay gipahigayon po didto nga mga activities no in relation to this 18-day campaign to end violence against women. Nag-run ni siya November 25th up to December 12 of kada tuig yun ni siya. So mo nang wala si Attorney Veneme dinhi karon, so ako na lay maghisgot regarding aning VAUC. Ang atong VAUC or Violence Against Women and Their Children, isa kani siya ka action. It can be any act or series of acts committed to a woman by an intimate partner. So naatay mga qualifiers ani Ma'am Alma, dapat intimate partner. Kinsa man yung mga intimate partners, it could be the husband, ex-husband, fiancé, boyfriend, no, of a woman nga ang ato pag yung qualifier ani dapat naa siya sexual or dating relationship. So dili lang basta-basta og any no nga tao kung sulod ta sa VAUC nga gitawag nato kay covered man ta sa RA 9262, which is Anti-Violence Against Women and Their Children Act
of 2004. So balaod kani og anyone nga commit og any violations with this act na ay mga penalties no sama sa mga pagkapriso. Later on siguro may isgutan nato labyan nato as we go along the discussion. Okay, so doon na ba'y ka nang gitawag nga protection order, Doc, sa violence against women and children? Yes, oo, actually isa sa mga lakang no legal nga mga actions nga pwede nato og kabuhaton pananglita na atay nakita no sa or kitay biktima no, pwede ta makaadto sa atong barangay, pwede ta makakuha og barangay protection order, and later on kung ato pag ipasaka pwede po ta na ay temporary protection order or permanent protection order nga pwede ihatag sa korte sa atoa. So these are the legal remedies no nga pwede nato pagabuhaton or pagadangpan pananglitan kita biktima. Ug ako pud isa nato di ay ka-emphasize regarding aning VAUSI is a public crime. Mao gina atong ginabalik-balik no sa atong kampanya, public ni siya nga crime. So any person basta naa lang siya personal knowledge, ang qualifier po nato is personal nga knowledge nga nakakita siya sa mga sirkumstansya nga nahitabo sa during the time nga na-commit aning mga actions no nga naay abuso, pwede gyud maka-report. Kay again, public crime siya. Dili pa ri atong mga private say ato man gyud no nga kanan nga away mag-asawa manggod na. No, so dili ta magpahilabot kay ilaha man na. No, as long as anyone who has a personal knowledge of the circumstances of the crime, pwede gyud maka-report. Mao gani siguro nga ang uban matingala ngano nga pick-upon lugar pananglitan ang papa unya maestra di ang nagsumbong dili ang mama. Correct. Maestra di ay ang nagsumbong kay ang maestra pod giistoryahan pod sa anak sa iyang experiences nga dili maayo. Og ato lang gyud isabton nga dapat personal pud nga knowledge gyud niya of the circumstance ang katong magreklamo. So unsa may mga gitawag nato nga VAUSI legal remedies ani Doc? Sa atong nahisgutan to kaganina no, so naatay pwede ka makadangup no sa atong barangay for your barangay protection order, o kato sa korte pod kung naanay magsumbong og kaso makakuha ta og temporary protection order or permanent protection order na gyud. And then dinha na magpasakaan ang kaso kung moabot na sa panahon nga kailangan na gyud nato siya ikuan sa korte, og didto na dayon maghusay sa korte. Ato po gikuan nga ato pong gina-emphasize nga dili ni siya pwede ang kaso sa VAUSI, dili ni siya pwede nga tawag ana kanang dinha bitaw sa barangay nga makig-areglo lang sa lupon o dili siya qualified for that. Siya. Yes, basta VAUSI na gani ang pagkahisgutan diretso na gyud ta na gyud tay pamaagi nga korte. Sa korte na gyud ang pamaagi. So doon na ba yung mga serbisyo Doc sa gobyerno bahin ni ining VAUSI nga program? Yes, sa atong mga serbisyo ato pong hisgutan unsay nga klase sa mga VAUSI pod no ang forms of VAUSI. It could be physical, it could be sexual, it could be also psychological and economic abuse. So upat na sila ang naga-comprise no sa atong VAUSI. Physical. So physical nga abuse mao na siya nga ang mga serbisyo pod nato lalo na mao nang atong gibutang dinhi karon no ngano nga gahisgot ta og VAUSI karon nga sa city health ta. Kay ang atong panawagan pod karon since last year nga nakig-involve ta ani no, ang atong battle cry gyud is VAUSI a health concern. So dili lang ni siya social nga concern but gitawag na nato nga health concern. Kay sa physical aspect, of course kung naay physical abuse, moabot man gyud sa panahon nga naa man gyud tay mga physical manifestation, bunog ba, masamdan ba ta, and worst of it all, usahay man gyud makaabot sa panahon gani nga it can result to death, lalo na kung ang physical injury grabe, no, or extreme or intense na physical injury. But most probably bruises kanang mga black eye, mga bunog-bunog, no, hematoma sa lawas,
kung mga physical nga abuse, pero mauna usahay ka nang moabot sa panahon nga madunggaban, masamdan, or ang pinaka kuan pa gyud is kung mga blunt nga trauma or blunt injury kay butang nato gibunalan o kusog ang pagkabunal, naigo ang tiyan, so naanay internal hemorrhage dito sa atay. Example, kung naigo ang mga atay or internal organ sa tao. So, dinha na no, can result to death. So, wala hilabot sa physical na to, no, sexual. So, it could be sexual as the term connotes, di na nato dapat i-elaborate no any sexual acts na committed sa isa ka babae no nga abusive nga act. So, naapod tay mga sa hospitals nato naapod tay mga gitawag nato nga mga pink rooms or naatay mga women's and child protection unit no nga magsusi ni ani no usually mga OB gaini nato nga mga doctors maoy magtan-aw kung naabay mga lacerations no dinha sa kinaiya sa babae nga na incur no kung during the time of the sexual abuse. But between the physical and the sexual abuse naatay pinaka lisod pod nga mas lawom no ang psychological nga abuse. Kay dili nato makita, okay man to usahay ang physical kay matambalan nato ang samad, matambalan nato ang bunog, pero ang psychological impact of this abuse no sa isa ka tawo maunay pinakalalumpod no kay it can affect the mental health of the person. Mao gani nang gitawag nato karon no sa ato sa City Health nga VAUSI a health concern gyud kay it will really impact the mental health of the individual sa mga lalo na sa mga bata pod kay appeal pod ang mga children no. So imagine amo permanenteng ginahisgutan no kung gamay pa ang bata nga result of a VAUSI nga abuse. Daduna siya sa isa ka individual, bata pa siya, sa until nga moabot ang panahon nga mo adult na siya, until nga matigulang throughout the lifetime of that child. Iya nang dadon ang trauma. Yeah. No? So, mauna nga daghan kaayo pod og implications to this. Mental health nato nga complication unya may hisgutan nato unsa pay other nga mga abuse nga mga implications of this physical, sexual and psychological abuse. And another aspect is katong economic abuse. Ang economic abuse katong deliberately, meaning gituyo nimo no nga dili suportahan ang isa ka babae nga maka access no o sa iyang panginabuhian or financial niya nga estado, or imo siyang ilimit nga dili niya gamiton ang iyang example profession, dili nimo patrabahoon kay for the reason nga para dili siya maka-sustainer economically sa iyang kaugalingon. So mga ingon ana ang mga example are forms of economic abuse also which constitutes VAUSI as well. Pag-abot sa economic, Doc, kinahanglan gyud ang managtiayon magkasinabot. Kay sa kinaraan, which nabilong nako sa kinaraan, ang asawa gyud ang maghawid sa kwarta, mao gyud ang mag-budget, di ba? So imo na pong labad kung magkulang kay baro magkulang kung unsa ni imong buhaton kay naa naman sa imo ang kwarta. Pero naapod ko nahibal-an nga, like for example, very close friend na ako nga, for the first year, siya kuno ang gahawid sa of marriage sa ilang kwarta. Unya, Dok, unsaon na nimo makahapit man gyud kuno siya sa kanang makakita siya og new arrival. New arrival, unya, as kanang mga sale. Pag uli kuno niya, mag-uul na rin siya kay siya, agoy kuto, magiging karon nga si Manaha. So, ang next week, pati niya bana, kung saan wala naman tayo kapanganon ani. Iya nag-ina niya bana nga, uy, Dad, ikaw na hawid sa kwarta. Uy, ikaw na ko kay ug ako makahapit gyud ko anang butik. Mo na problema. So karon po, Doc, nabantayan po nako nga ang atong City Health Office kauban sa Department of Health. Hi, Regional Director Henry Legaspi Jr. So salamat kay sa imong pagsuporta sa City Health Office sa tanan nga aspects among financial or let us say technical knowledge nga gikinahanglan sa among mga kauban sa opisina o sa field personnel. Kanang nakabantay ta nga kani atong sectors karon sa health
murag grabe na kabisi. Unsay rason ani nga ano nga they actively participate naman ta sa fight against violence and against women and children. Yes, oo, kay atong pag-asosyo no nga ang atong health karon nga sector is already part of the IAC-VAUSI. IAC-VAUSI stands for Interagency Council on Violence Against Women and Their Children. So interagency, so meaning it comprises of different agencies in the government nga nagtinabangay kay ato nakita nga dili ni kaya sa isa lamang ka ahensya sa gobyerno ang mag-action batok violence against women and their children. So sa IAC-VAUSI nato, ang chair nato ani is the Department of Social Work and Development. So DSWD. Ang chairman ani, ang chair office, and daghan pud siya og mga other agencies nga component, og isa ana din ha ang Department of Health. So appeal na din na ang Department of Health. So mao na ang counterparting pod nato sa Department of Health. So at the LGU level naapod tano ang atong City Health Office nga na appeal no or na involve aning fight against VAUSI. O wala hilabot aning sa mga interagency council nato. Actually no sa mga naat na dagang mga joint memorandum circulars na pagawas ang atong mga DILG, Department of Justice nga isa ani is ang katong joint memorandum against katong LCAT nato nga VAUSI, katong Local Council Against Trafficking and VAUSI no nga naka-state gid didto nga ang atong local health unit sama sa atong City Health Office miyembro gyud no, isa gyud siya sa executive member of our mga councils. And ang ato pong susihon naapod tay joint memorandum isa nga katong nag-form sa atong GFPS, ang atong God Focal Point System. Sa atong God Focal Point System, ang membership dadto nakabutang gid gani no, ang atong mga BHWs ug ang atong mga BNS, atong mga barangay health workers ug ang atong mga barangay nutrition scholars, isa sila sa mga miyembro didto no sa kanang GFPS nato. So dili na gyud nato madinay nga naa gyud dako nga involvement ang health nga sector in the fight against VAUSI. So careful na gyud nga dili gyud magbayolente kay nga no karon sa una matingala siya nga panghilabot man ang tag-health. Natural kay ug nanay na bunog dad-o naman dito sa health center natural dito sa ila ni doktora. So anyway, sa karon gipanghingusgan kani widen pagyud ang coverage uban sa pag-organize sa lain-lain nga sector doc no, lain-lain Yes. nga ahensya. So dili ta ngayon maglibog kay nahibalo na ta kung kani nga issue adto ba gyud ni siya sa DSWD, adto ba siya sa health. So maayo kaayo karon nga importante gyud nga kita sad mismo sa komunidad no mag-cooperate kita. And kay luoy pud ang individual doc nga Yes. maka-experience sa violence no. Unya for how many years unya nabi tay na interview pod nga bata kay ano siya nga dili na siya bata, adolescent ta siya. Very sad gyud siya. Siya gyud nagsulti nga na-abuse siya mismo siyang uncle. Oo. So pero wa siya kasulti sa mga ginikanan at that stage sa iyang sa iyang edad no. So luoy gyud mao na Yes, nga oo. usahay ang uban didto na sa eskwelahan may bawaan Oo. kay maestra na gyud sultian. That's why sa atong interagency council naapod appeal ang DepEd no. Appeal Yes. siya sa atong kwan kauban nato sila. So kanang mag-meeting mi naagi na sila og isa pa gani kalihok no sa atong health nga sector is ang VAUSI actually or ang violence no nga program or Violence and Injury Prevention Program nato no, isa siya sa mga main nga mga program nga under sa Universal Healthcare nga playbook nga gi-launch sa Department of Health. Gani siguro last year ta nagsugod Ma'am Alma no, Yes. mga middle of last year and until this year nagdagan ang atong playbook no, mga activities nato nga gipahigayon in support of the Universal Healthcare Playbook for VAUSI. So katong nakita nato ganina din ha sa atong gipang flash nga mga photos no, mautos siya nga kana siya
we conducted symposiums sa atong mga School to school, yes, universities. atong mga major colleges and universities dinhi sa Cagayan de Oro. Pasalamat ta nagpartner ta ana no, of course with our CSWD and with our partners from RACO 10 during that time katong regional anti-cybercrime unit nato sa atong picture din na karon. Pasalamat ta Colonel Limuel Gonda o Ma'am ID Ann Flor Akaak sa RACON 10 no grabe ang pagpaningkamot nato ani kay ang ilang topic ani is about OSAEC, SISAM or online sexual abuse and exploitation of children no, maupod na no, so nag-adto pud ta sa mga elementary schools actually kanang nagkigistorya ta sa mga teachers and parents no to bring awareness about VAUSI and OSAEC, SISAM. And then we also conducted atong mga basic communication skills training for our VAUSI desk officers and our BHWs. Kung madumduman nato no, naapod tay orientation, basic orientation on identification and on the different forms of VAUSI and the proper response to this VAUSI or forms of VAUSI. Maupod na no ang atong gipang invite ana ang atong mga VAUSI help desk officers sa kada barangay, all barangays of Cagayan de Oro, ato nang gipahingusgan nga ato silang ma-invite together with our BHWs. Kay sa ako pang naisgut na mention sa unahan, no atong BHWs and BNS nato are members of the GFPS nato or God Focal Point System nato, and mauna siya nga we need also to empower them no, and of course give them information para sila mismo una manggid madangpan dito sa atong mga kabarangay no, usually very very sila gid ang mga frontliners ani kay kung naay victim of abuse, physical abuse, syempre kung naay samad or unsa nga gibati, moadto man gyud una sa health center. And ang atong mga barangay health workers gyud ang una nila nga hinabi no, or kung maulaw sila, usually dili na sila mo diretso pa sa barangay health center makigistorya sa nurse or sa doktor. Ang unahon gyud nila nga istoryahon ana no ang atong mga barangay health workers kay mao gyud pud ang nakaila sa ilaha og maoy murag nakapalagayang loob nila. So that's why we have to empower also our BHWs. So daghan na tag mga lakang nga atong nabuhat, naapod tay gipahigayon last year pa nga sa katong anti-trafficking. Nagkuan po ta, nag-sponsor po ta og katong film murag TikTok or short film nga challenge no sa every barangay. Bibo sa tudok. Oo. Bibo kay ngano. Di-appeal naman good ni Colonel Gorda pagpakita lagi itong kaning romance scam. Oo. Romance scam. So di gyud ta katuo nga doon lagi magpataas sa kamot pag ingon kinsay na biktima. So maayo kaya iyang pagka-explain. Ayaw mo pagtuo, labi na kung sa telephone raw, and etc. So we hope to continue with that community, reaching out nato sa community bahin sa VAUSI. Unya dok, unsa may mga health concerns tuod sa mga naka-experience sa violence? Yes, oo. Isa sa atong mga pinaka-common gyud no nga mga ma-experience sa katong na-abuse sa katong gitawag nato nga battered woman syndrome ko na kuan na nimo na Ma'am Alma no, ang battered woman syndrome nato is kuan ni siya pattern ni siya of psychological and behavioral nga mga symptoms. So luoy kaayo, so battered woman syndrome resulta kini sa pabalik-balik nga history of abuse sa atong mga kababayen-an. Dayon mao ni siya ang isa sa mga rason kung ngano usay makahuna-una ta ba nga kabalo naman na siya nga babae nga gi-abuse na siya. Ngano nga gastay pa man gyapon siya sa isa ka relasyon. Ngano dili man siya makahawa kana nga relasyon. Ngano nga magbalik-balik laman una mag-away, magsampa daw og kaso, ana dayon pagkawan balik ra pud gyapon no. So isa ni siya ang battered woman syndrome. Remember it's a pattern of behavioral
and psychological na siya nga mga symptoms. So medyo makita na nimo nga apektado na ang psychological aspect of the babae, usahay dinaan na makita na nimo ang depression, anxiety. So isa po nino sa mga gina-address nato no sa health sector, the depression and anxiety that goes with it. So dili lalim no ang makakita nato, and much more if the depression and anxiety kung kulang tag support system no sa atong pamilya mismo ug sa community nato, can lead to mental derangements na. So mao na ning usahay kanang kung dili na makakope ang isa ka individual sa anxiety and depression, will go on to full blown na siya na nga mental illness. So mao na gyud ang dapat nato nga gusto nato kalikayan nga as much as possible at the early stage, lalo na sa mga bata. At the early stage of depression and anxiety, dapat ato na siyang ma-detect. Kay ay mga studies no sa atong mga mental health nga mga trainings nga the earlier or the earliest nato nga ma-detect ang anxiety and depression and the earliest signs of mental illness in an individual, that greater ang chance nga dili na gid siya mo padayon into a full-blown mental illness, going to psychosis or katong mga ginatawag nato nga mga katong mga schizophrenia na gyud no. So kung baga illness na gyud siya, mental illness. So at the initial stage nga pinaka earliest na makita nato, matagaan natog intervention, ato pa na silang maluwas para dili sila mag-go on to full blown mental illness. The same po sa atong mga adults pod no. So kana dapat naapot tay support system. And another pagyod is lalo na sa mga sexually abused nato nga individuals, mabata man or ma-adult no, or buta na itong mga tigulang gyapon kay ingon si Ma'am Alma kaganina, di ba na pati mga love scam gyapon no. Isa pod na to no is ang katong gitawag nato nga post traumatic stress disorder, katong PTSD no, post traumatic. So it's a trauma sa ilaha, then after the trauma nagpabilin gyapon no ang epekto ana, which can also lead to mental derangements. So mao pod na nga kanang kasagana sa PTSD, makita ninyo ni sa kanang mga bitaw nakaagi og mga war, katong sa mga war survivors, kanang grabe nga mga kuan nila no, mga military, mga Traumatic army, experience oo, nila sa mga field. traumatic experiences nila sa field, pagkagawas nila, pag naka-survive sila ana, grabe ang mga manifestations. Sometimes na ay mga illusions, delusions, mga no, may ingon ta nga nabuang naman gini siya no, but it's because of the stress. The same thing gyapon na sa women and children. So naapot tay gitawag gyapon nga post traumatic disorder no, stress disorder sa ilaha. So mauna nga makita nimo ang mga bata withdrawn no, or kanang tawag ani dili ka pang kahubilo or dili na mo istorya, always depressed, and much more. Ang pinakalisod gyud no is sometimes they go into suicidal nga tendencies, self-harm and suicidal tendencies. Mo po nang atong ginalikayan pod no nga kung mahimo ato na siyang ma-prevent. Busa importante gyud kaayo ang role pod ngano na appeal pod sa interagency collaboration ang DepEd, kay halos the whole day man sila maka-observe sa bata ba sa classroom, ano man nga bata nga mura man og mingaw kaayo. And tinuod na Dr. Lorraine, kay bisag tigulang nakadungog na biya ta months ago, dunay 70 anyos nag-suicide. So siguro ako check ka istorya, way maistoryahan sa iyang usahay payaan ang katong isa man siguro to nga naghikog di ta kadumdum unsa na to nga tuiga, tigulang na siya no. Ang iya yung rason kay wa gyud kuno iyang anak ka magbisita niya, so mag-judgmental na ba ang uban nga unsa ka sa siya sa iyang pagkapapa, or ang uban moingon sa balay nga grabe sad nga anak, wa ba sa kahibalo nga loving kay iyang mga anak, wala siya sala na hingon sa iyang pagkaman, pero tuay intang sad sila sa layo nga ila pong panginabuhian igo ra pod sa ila unya ka problema sa kriti. So ang importante ana nga doon na gid sila ka istorya. Now ang City Health Office as part of Shakat Vauci Doc, unsa may mga steps sa gihimo?
Yeah, as naging part no sa Siakat Bausi, kating atong City Interagency Council for Trafficking and Bausi, no. So mauna we are joining our 18-day campaign to end vow. Mauni karon nga nagpahigayon ta ani nga interview gibutan nato ang topic about Bausi para sa katong atong health watch no, kay part ta sa kani nga council. And katong the other week nagpahigayon ta og again another set of orientation for our city health office na mga employees nga mga personnel, kay nag-orient na ta sa atong BHW sa field no, sa mga Bausi desk officers nato. So ang ato na pong gi-orient karon, gi-empower na po nato ang atong mga city health officers, apil atong mga doctors, nurses and other personnel nga naa sa atong city health office. And maunang naa sa picture karon nga pasalamat pud ta no kay Judge Randy nga ilisan no og sa RACO 10 gyapon no nga sila yung mga resource speakers nato no. So isa ni sa mga lakang nato kay ang ato gyud gipahingusgan karon no is the information and education campaign regarding violence against women and their children. O hopefully pod actually sa Ma'am Alma sa sunod nato basi naapod tay mga kahigayon no nga makatalk ta about a different topic. Part gyapon siya sa violence pero separate siya nga topic kating atong OSAX nga and CSAM katong atong na mention nga online sexual abuse and exploitation of children, kay lahi pud siya nga aspect. So more pud siya on the children og gwapo sad siya nga topic on this kay the health impact also of the OSAIC and CSAM. CSAM is katong sexual material murag sa una porn katong gitawag na to nga child pornography. So gilahi na karon no child sexual exploitation and material na karon ang tawag nila, dili na child pornography. Pero grabe pud karampant karon and naa pud siya grabe nga effect pod sa atong mga kabataan. So lahi pud siya nga topic kay very broad pud siya nga and deep pud siya nga topic nga pwede na to hisgutan sa sunod unsa pod ang mga health impacts niani. Okay, Doc Lorraine, mauna nga importante pod ang role sa komunidad no. Dili gyud pwede nga ang komunidad magpakahilom tungod kay mao gani nga mapasalamaton gyud tagdako sa atong mga punong barangay ug sa ilang council members and of course sa atong health staff sa barangay health centers, kay ilag yung gisuportahan ang atong kanang gitawag nato nga family health advocacy yung partners class, kay dako kay na og epekto nga makapahibalo sa mga lain-laing pamilya nga mo graduate ni ana og matawag nga home-based health communicator. Labi na niini karon sa atong concern o sa VAUSI. So unsa may mahimo gyud Doc sa komunidad aron sila ma-involve niining gitawag nato nga VAUSI program? Isa ka major nga role sa community no is to be vigilant and to be informed. And ang importante gyud nga nakahibalo taon sa ang balaod o makahibalo taon sa nga role. Akong ibalik, VAUSI is a public crime. So dili ta mahadlok kay protektado ta sa atong balaod o sa RA 9262 nga ang katong mga mag-report dili na siya ma-appeal no. So basta nag-qualify lang ka nga katong dapat na kay personal knowledge about the circumstances of the crime. So ang ato gyud is to be vigilant and dapat magpakabanha ta. Ug ang ato man gyud pud nga role lalo na sa atong mga sa atong ako ginahanggat nako no ang atong mga BHWs, BNS nato, ang atong mga social workers din sa atong mga barangay, ipalaganap gyud natong information about VAUSI og atong i-encourage, i-empower ang atong mga kababayen-an no nga dili mahadlok mag-report og dapat makahibalo sila og asa mo report. Ang pinaka-importante magud ani is building trust and confidence no sa atong mga community workers, sa atong mga constituents po din ha.
So maupod na gani nga kita sa City Health Office, Ma'am Alma, naning kamot kita nga i-empower atong mga BHWs and BNS, atong mga doctors and nurses. And ako na lang po dayon di ay ning isingit no ang information kay nakaisgot man ta about anxiety, depression and mental illness. Ang atong mga doctors karon daghan natag mga doctors sa atong City Health Office, sa atong mga barangay no nga mga medical officers nga na in charge ninyo na trained sa atong mental health gap nga program. Kabaluta nga dili daghan og psychiatrist no sa tibuok Pilipinas, much more dinhi sa atong Cagayan de Oro, medyo pipila lang kabuok ang atong mga psychiatrist and dili nila kaya ang volume sa mga pasyente nga ipagkita nila. That's why naning kamot ang City Health Office nga i-train no kami nga mga medical officers on MH gap. Ang among role is para mo fill in at least initially makaibalumi mo diagnose no sa kaning mga pinaka-common nga mga mental health concerns sa atong community like anxiety, depression and at least initially ma-manage na mo. Kung dili na gid makaya, that's the time that we can refer to the psychiatrist na gyud, pero sa at least initially naanay makakita. So for those sa inyong community kung naa mo makita din nga feeling ninyo kanang medyo depressed siya or naay depression or anxiety or naay problema sa pangisip, pwede ninyo idangop sa atong mga barangay health centers. And pagkatapos ni ani ato pong paningkamutan no nga matagaan pud sila kay naa pud mga tambal nga available pod nga para sa ila. So dako gyud ang atong pagpasalamat bitaw karon Dok nga daghan na pagtag mga doctors no. Nadugangan tag daghan pa gyud nga mga doctors. Thank you kaayo Honorable Mayor Lando Clarex or sa imong pagpakabana. Kay dako ba gyud na nato problema ang pagpangita sa mga doktor for public health. Yes. Kay ngano ang public health baya wala baya sir I mean dili ba ingon mo sa clinic nimo naman gyud kay mga pasyente tagaan ka diretso og bayad sa health center sweldo baya gyud ang saligan sa mga doktor. So thank you kaayo Mayor Clarex uy sa imong pagpakara ug hinaot pa ta wala pa ta 100% no sa mga barangay. Dili pa. Pero hapit na. Pero hapit na at gyud. least Sa una pila ra ba ka substantially daghan-daghan na gyud atong mga doctors karon nga nag-join sa amo sa public health. Kami isaman mi sa mga kumbaga not so senior pod pero I'm glad nga daghan mga batan-on karon nato nga mga doctors nga nag-join pod sa ato sa public health. Ma-appreciate gyud nato sila Dok no kay sa ila bitaw pagkabatan-on nisugod sila public health. No? Nisugod naatay mga nag-retire na nga mga doctors. Ang ako yung pangutana sa ila sa una nga Dok, nganong ganahan man mo public health? Ang tubag yun nila, mura naman kung na-internalize na yun nila ila ko ng passion nga naagid sila sa public health. And remember, importante kaayo ang public health kay prevention ba yun ang atong gipa advocate, di ba? Yeah. Prevention yun, maulagi na sali pa in town po mga turiring ang mga ulo, kailangan yun maarigla na. Yes, we have to Basic, prevent and protect. Maugani. So, ang sa part usab sa health sectors, Dok, kung saan man pag-raise awareness about palsy. Yes, kita karon mauna ang isa sa mga lakang nato no is mao ni nagpahigayon ta about orientations para ang individual pud nato ang mga health centers karon are already empowered or capacitated na sila nga mag-hold pud og mga sessions patong sa gisulti nimo Ma'am Alma katong mga PAF class nato. So sila mismo pwede na sila makahisgot regarding about aning vouching nga mga topics and makatubag sad sila no sa insakto kung sa mga questions sa atong mga constituents, barangay constituents about or the community as a whole about VAUSIC o na ay mga pangutana. And isa pod sa atong kuan karon mao ni kanang as much as possible we do not like nga katong 18-day campaign to end vow dirira ni mag-stop siya up to December 12 kay stop na tang campaign, stop na po dili ta mo stop no. So sustain gid ang atong pagpaningkamot no. That's why as much as possible we were capacitating as many individuals that we can para cumulatively no ang atong effort sa barangay mudako ra pud na siya kung para
to bring into awareness sa atong community unsa ni ang vowsy og unsay lakang pwede nato buhaton og unsay mga tabang nga pwede nato makuha no or tabang nga accessible para sa ato. Okay, so importante gyud kaayo kay ang violence against women and children. Kung magkadaghan man gud ang atong kaso, magkadako pod ang problema nato sa komunidad. Mao man gyud ay mahitabo. So, medyo taas-taas na atong paghulisgot. Adunay kay mga panapos nga or reminders sa atong televiewers, Doc Lorraine? Yes, nasibli pa akong gina-remind ang katawhan no to always be vigilant and atong paningkamutan nga ang kani nga mga kaso sa atong vowsy, violence against women and their children, dili na unta no nga magpadayon, stop lang nato ni siya mo na ingon we will be able to end vow kung kita tanan magpakabana. Okay, so challenge na ni Dr. Lorraine kanato, dili lang ni Dr. Lorraine kundi sa atong City Health Office mismo nga gipanguluhan ni Dr. Rachel Delia. O murag dinhira man gyud ta matapos na po ning atong paghulos hisgot bahin sa panglawas sa mga serbisyo sa City Health Office. And ang atong pagpakikiguban kaninyo importante gyud para kanamo. Thank you for listening and Merry Christmas.